susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Gulat na gulat itong si Zoe sa mga pangyayari nang bigla itong sambunutan ng kanyang tita Giselle sa kadahilanan na agad naman din itong nagsalita itong si Zoe kung bakit umano ito sinasaktan ng kanyang tita Giselle, kung ano umano ang naging kasalanan dito at dito. Agad naman din itong sinagot ni Giselle itong si Zoe na 100% umano na may alam itong si Zoe sa pinagagawa ng kanyang mami sa pagpadukot umano nito ng kanyang mami sa kanilang ama. Sa kadahilanan na hindi nito alam ni Zoe kung ano ang kanyang isasagot, at dito ikinatuwa naman din ito ni Zoe nang dumating ang kanyang daddy dahil ang buong akala nito ni Zoe ay tutulungan ito ng kanyang daddy, ngunit hindi nito sukat akalain ni Zoe dahil pagkatapos nitong sambunutan ni Giselle itong si Zoe ay ang kanyang daddy na naman ang nagsambunot nito, at agad nitong sinabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak kung kasabwat ba umano itong si Zoe sa kanyang mami na niluluko umano nila itong kanyang daddy, at hindi lang umano ang kanyang daddy at pati umano silang lahat. Ngunit agad naman din itong napasigaw itong si Zoe at sinabihan nito ni Zoe ang kanyang daddy na bitawan umano siya dahil sakta na umano itong si Zoe, ngunit hindi nito pinapakinggan ni Dr. Tanyag ang pakiusap ng kanyang anak, at agad naman nitong pinagsabihan ni Dr. Tanyag itong si Zoe na bibitawan lang umano ito ni Dr. Tanyag ang kanyang anak kung magsasabi umano ito ng totoo kung kasabwat ba umano ito sa mga pinagagawa ng kanyang mami. At dito agad naman din itong naisipan ni Zoe na kailangan umano nitong hindi aaminin ni Zoe ang totoo dahil sa oras umano na aaminin ni Zoe ay paninigurado umano itong magagalit sa kanyang daddy, kung kaya't agad naman din itong nagsisinungaling si Zoe, at agad nitong sinabihan ni Zoe ang kanyang daddy na wala umanong alam itong si Zoe sa pinagagawa ng kanyang mami dahil hindi naman umano ang nakatira sa kanilang pamamahay ang kanyang mami, at bihira na lamang umano nito ni Zoe na makikita. Ngunit agad naman din itong sinagot ni Dr. Tanyag na mayroon naman umano silang cellphone at imposible umano nitong hindi sinasabi ni Moira ang kanyang mga ginagawa, at dito agad naman din itong sinagot ni Zoe ang kanyang daddy na wala na umano itong magagawa pa itong si Zoe kung yun umano ang pinaniniwalaan ng kanyang daddy na kasabwat umano itong si Zoe, dahil kahit anong sasabihin umano nito ni Zoe, di na umano ito papakinggan ng kanyang daddy. Kung kaya't bahala na umano ang kanyang daddy kung ano umano ang iisipin nito. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel